Katulad po ng nabanggit ko, ngayon po ang simula ng Kwaresma. At ano po ba ang ibig sabihin ng Kwaresma? Nanggaling po sa wikang Kastila, 40. 40 po, 40 days, ay very symbolical sa banal na kasulatan. Matatandaan po natin na 40 years, ang mga Israelita ay naroon sa disyerto, the 40 days of purification in the desert, wherein they were tried, wherein they were tested, wherein they were able to break their own idols, wherein they experienced the love, the mercy, the forgiveness, and the compassion of the Lord in the desert for 40 years. Also remember, the Lord prayed for 40 days and 40 nights. At pagkatapos po ay siya'y tinukso ng demonyo. But Jesus ended up victorious because His preparation was great. Kaya nga itong 40, ibig sabihin is spiritual preparation that we need to do para po sa ating pong pagdiriwang ng Semana Santa. At mulit-muli po ay ating pong ipopokus ang ating intensyon doon sa Misteryo Pascual. Sabihin nga nyo, Misteryo Pascual. Ayan, hindi ho Piolo Pascual. Hindi Piolo Pascual lang sila. Misteryo Pascual ho ay the Paschal mystery of Christ, His passion, death, and resurrection, na nagdala po sa atin sa kaligtasan. At pagdinilayan po natin sa loob ng 40 araw ang dakilang pag-ibig ni Jesus na nagdala sa Kanya sa kamatayan at nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya sa pasimula po ng Kwaresma ay tayo po ay nilalagyan ng abo. Ano naman po ang kahulugan ng abo? Ang abo po ay tanda po ng pagpapanibago. It is a sign of repentance. Naalaala po niyo si Haring David nang siya'y nagkasala, nang pakialaman niya ang asawa ng kanyang general. Isang araw ay si Haring David ay nasa kanyang balkonahe, ay nakita niya yung asawa ng general na Bathsheba taking a bath. Ay sabi niya, wow, kagandang babae, akin na lang to. Kinamkam niya at pinatukhang niya yung general, kaya napasakan niya. Kaya sinabihan siya ni Propeta Nathan, napakasama mo. Kaya ano ang ginawa ni Haring David? Naglagay ng abo sa kanyang ulo, sa kanyang kamay, bilang tanda ng pagbabalik loob. Kaya tayo po ay naglalagay ng abo para po ito'y tanda ng pagtalikod natin sa kasalanan. Kaya sabi ng rito, manampalataya ka sa mabuting balita, tumalikod ka sa kasalanan, magbagong buhay ka na, at sa mabuting balita ay sumampalataya. So yun po ang kaunahang kahulugan ng abo, sign of repentance. Pangalawa, it is the sign of end of our life, na lahat po tayo ay mamamatay. Lahat po tayo ay magiging abo. Pera mo, hindi mo madadala kung saan. Kagandahan mo, lilipas. Lahat ay lilipas. Pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi lilipas. Kaya naman ito po ay tanda ng katapusan ng buhay natin. Kaya para pag nilalagyan tayo ng abo, ay ito ang sinasabi sa atin. Kung natatandaan ninyo nung una, ang rito po ay, ang sabi, tao, ikaw ay alikabok, at babalik ka rin sa alikabok. Mabuti naman po at medyo binago na ng simbahan, medyo may kahabaan yon. Pero yun po ang pagpapakita talaga ng kahulugan na ikaw ay alikabok, tao, ikaw ay alikabok, at babalik ka sa alikabok. Nung ako po ay kauna-unahang maglagay ng abo sa Katedral ng Lucena, ay pagka dami-dami pong mga tao,
Humingi po ako ng tulong sa isang acolyte. Sabi ko, brother, tulungan mo akong maglagay ng abo. Ang problema po ay nalimutan kong sabihin ang formula. Ay maringgang-ringgang ko si brother, nilalagyan ng abo. Yung mga tao sabi, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Kompletong feelings yun, mamamatay ka rin. Sabi ko, brother, sandali lang ha. Parang mali ang iyong sinasabi. Nananakot ka eh. Father, hindi po. Sinamarize ko lang ang haba ng formula. O mo, tao, ikaw ay alikabok, babalik ka rin sa alikabok. Ano pong ibig sabihin ng Father? Mamamatay ka rin. Oo, kita ninyo. O sige, kaya bumalik na rin po ako, yan na rin ang formula ko. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Abay, may nagalit na lola, paglagay kay mamamatay ka rin. Sabi ng lola, mauna ka. Mamamatay ka rin, Father. At pero yun po talaga ang kahulugan. Na mamaya, hindi ko nasasabihin yung salitang yon na mamamatay ka rin. Pero yun po talaga ang kahulugan na tayo po ay sasapit sa katapusan ng ating buhay. Kaya magandang ipaalaala po sa atin. Pwede po ba niyong sabihin sa inyong katabi? Sabihin po niyo, mamamatay ka rin. Sabihin po niyo, huwag kayong matakot. Yan. Huwag muna. Huwag muna. Pero yun po talaga ang kahulugan ng paglalagay ng abo. Ngayon po, sa paglalagay po ng abo, ano po ba ang panawagan ng Kwaresma? Ang panawagan po ng Kwaresma ay tungo nga po sa pagbabalik loob sa Diyos. Pagtalikod sa kasalanan at pagyakap kay Kristo. Panahon po para tayo po ay makapagkumpisal, makapagsisi, makapag-reflect ng ating mga sariling buhay. It is a time for repentance. Pangalawa, it is a time para po tayo ay manalangin. A time for prayer, for fasting and abstinence. Magiging makakahulugan po ang ating pong pagdiriwang ng Kwaresma kung tayo nananalangin, kung tayo po ay nag-aayuno, at kung tayo po ay naglilimos. Kaya lamang binigyan po ng diin ng Panginoon ang tunay na pagsasagawa ng mga spiritual acts na ito. Una po, yung pag-aayuno. Sabi ng Panginoon, huwag kayong pasyo time. Huwag kayong pakitang tao na ipinapakita ninyo na kayo ay hapis na hapis ang mukha at naroon kayo sa liwasan. Kung hindi, ang inyong panalangin, kung gusto ninyong mag-ayuno talaga, ay do it joyfully. Huwag pakitang tao. Hindi panlabas, kung hindi mas maganda yung pagpapahayag ng nasa ating kalooban. At higit sa lahat, it is not an externalistic, rigoristic, legalistic observance of the law, but the spirit of the law which is love, yun po ang dapat maipakita. So, on fasting, the Lord said, do it joyfully. On prayer, gayon din po, sapagkat inatake ng Panginoon ang mga eskribas at pariseo sa isang katotohanan na sabi nila, kayo'y mga mapagpaimbabaw, hypocrite, plastic, tupperware. Iba yung sinasabi at iba rin yung ginagawa. Kaya discrepancy between what one says and what one does. Kaya ito ang pinakamaanghang na binitawang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, on prayer, do it privately. Kapag kayo ay nananalangin, huwag pakitang tao na kayo lumuluha, na kayo pasyo time, kundi kailangan ang inyong panalangin nang gagaling sa inyong puso at hindi lang galing sa inyong mga nguso. Ang panalangin ay dapat pagpapahayag kung ano ang nasa sa ating kalooban. Pangatlo, on giving alms, kailangan do it secretly. Huwag kayong mag-iimbita ng media. Huwag ninyong ipapasulat. Kung kayo'y magbibigay, gustong-gusto donated by, malaki. Pero mas maganda, humahanga po ako doon sa mga nagdodonasyon dito sa kamay ni Jesus na nagsasabing, Father, pwede po bang wag nang ilagay yung pangalan ko? Kasi po, mas gugustuhin ko po na hindi nila alam at yun po'y pagpapahayag ng pag-ibig ko sa Diyos
at sa simbahang ito. Kaya kapuri-puri po yung mga ginagawa ng mga taong ayaw nilang ipakita na sila'y nakatulong. Kaya naman po sa pagkakataong ito, it is a time for prayer, fasting, and abstinence. Ang fasting po ay para po sa atin ay two half meals and one full meal. Halimbawa ngayong umagang ito, pandesal lang at saka kape. O kaya sabi mo itlog, sabi mo pakaplog na lang, pandesal, kape at itlog. Kalahati lang yon. Sa tanghali, one full meal, yung kain mo. Pero pagdating sa hapon, sa gabi, aras kaldo na lang, na walang lahok, at kahit itlog, pwede na yon. O kaya sampurado with matching dilis, ayun, okay na yon. Bakit ho ba tayo nagpa-fasting? Number one, to show to us that God is the most important consideration in our life. More important than food, more important than material things, more important than all things in the world. Pangalawa, we fast to correct something that are erroneous in our personality. To do away with our vices. Meron tayong mga kahinaan na kapag tayo po ay nag-fasting ng tuloy-tuloy, yung mga kahinaan pong ito ay dahan-dahang nawawala na sa atin. Pangatlo, we grow in our love for God and our neighbor. Pagpapahayag po ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Pang-apat, fasting is good not only for the soul, but also for the body. Birin po niyo sa loob ng isang taon, ang inyong tiyan, ilang beses tayong kumakain? 5. O ngayon, 2 na lang. So yung digestive system ninyo, ikot ng ikot, ganyang kabilis, pagod na pagod. Ngayong Wednesday, na fasting at Good Friday, dahan-dahan, fluid na fluid, nakakapagpahinga ang iyong digestive system at ang inyong organ. And at the same time, pwede kang mag-lose ng pounds. So it is good, not only for the soul, but also good for the body. Fasting. Kaya naman po, gayon din po ang abstinence naman. Ang abstinence po ay hindi pagkain ng karne. Bawal po ang karne ngayon. At paano po ang kahalaga ng hindi pagkain ng karne? Na ipinapakita rin po natin yung sakripisyo para po sa Diyos at pagpapahayag din ng ating pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Kaya mga kapatid, ngayon din po ang panahon, it is a time for sacrifice. Ano po bang kahulugan ng sacrifice? Galitin sa salitang Latin, sacre pacere. Sacre means sacred, pacere is to make, making things sacred. So that when you sacrifice, you make things sacred. Ano po bang pwede ninyong sacrifice? Halimbawa, ikaw ay daldakina. Talagang ikaw ay Speaker of the House. Ay di ngayong Kwaresma ay medyo pigil-pigil. O kaya naman ikaw ay mahilig mag-dessert, mahilig mag-soft drinks. Aba, ngayon ay hindi ka nakakain ng soft drinks, hindi ka naiinom ng soft drinks at may dessert. Ang iyong kahinaan ay ang manood ng pelikula. Netflix, inuubos mo ang mga Koreang telenovela. Ngayon, magsasakripisyo ka. Fasting of the eyes. Sometimes, fasting of the emotion. Fasting of the senses. Ano man yung mga bagay na gustong-gusto mong gawin, huwag mong gawin ngayon. At ito ang pinakamahalagang pag-aalay ng ating sarili. Sana nga po itong Miyerkules ng Abo ay maging daan para sa pagbabago ng ating buhay at pagtupad natin sa kalooban ng Diyos at ang ating pananampalataya sa mabuting balita. Mulit-muli ang mensahe ng Miyerkules ng Abo, repent and believe in the gospel. Magbagong buhay na po tayo
turn around, to think differently. Baguhin natin ang style nating bulok at tayo po ay magbalik loob na sa Panginoong Diyos. Kaya sa araw pong ito, mag-ipusan ng kalugod-lugod ang araw na ito para sa ating lahat. Tanggapin ang ating pagkakamali, yakapin ang mabuting balita, at magbagong buhay na po tayong lahat. Amen.